Paul Jerome Racelis, mas kilala ko bilang Pijang Yu. Loft name ko, Pijang Yu Loft. Kilala ko bilang, tinatawag bilang doktor ng mga kalapati dito sa Lokban. Kasi, di ba, nurse nga ako in profession. So, alam ko yung mga binibigay na gamot. Yun. Oriented din ako sa mga weight, sa competition. Sa ngayon, talaga, ang baseline ko talaga unknown, galing sa pet shop. Since newbie ako, wala akong nalalapitan ng mga sikat na magkakalapati. Bumili ako sa pet shop. Tapos, yun, agad-agad, unang sali ko, overall champion agad ako sa outdoor race, Tacloban finisher. Number 1 pa rin sa akin ang bloodline. So ngayon, sinusubukan ko silang infuse sa Vandenbroek. Sa ngayon po, mga inaabot ng mga 60 kasi pinaprepare ko sila sa race, nagbibili tayo, parami ng parami. Kami naman, si Jerome naman hindi kinakabahan gawa ng tiwala siya sa mga breeding namin. Ang ano lang, ang tinututukan namin yung pagpapakain talaga. At nando na sikreto ng paglipad ng kalapati. Share ko lang sa inyo yung loft design ko. Napakasimple lang, so sana may matutunan kayo. So, halika, di tayo. So, makikita nyo, napakaliit lang ito. Ito yung tatawag ko na loft para sa mga hen. So, nandito yung mga stock bird. Pagkatapos na ang breeding, dito ko nilalagay yung mga hen. Nang sa gayon, hindi sila mabarakuhan ng mga lalaki o may stop yung kanilang breeding. Ito yung aking south loft. So, dito ko nilalagay yung mga pangarera ko sa south. Nakahiwalay sila sa mga norte. Ito yung mga norte. Nakahiwalay sila sa mga norte kasi mauna ang karera ng north. Mas matatanda ang mga north, hindi pwede silang isama. So, kailangan na magkahiwalay ang north and south. Dito naman sa huli, ito yung aking mga cock. Stock bird. Mga stock cage para sa mga cock. Yan. Makita nyo, nagsisimula na sila maglugon o magpalit balahibo. Pag sila nagpapalit balahibo, kailangan nakapahinga na maayos. Hands-on siya talaga pagdating sa kalapati. Pagka gantong wala pa namang karera, ang kalimito kong binibigay ay breeder mix all throughout hanggang magkarera. So may dinadagdag lang ako na mais, saka saf, saka peanut during the races. So yun, gumagamit ako ng takalan. So isang ibon, isang takal. Pagka wala pa yung season ng derby, binabawasan ko para mas mabilis silang pumasok. Ang style kasi ni Jerome, natural lang ang aming patuka, painom, puro may malunggay. Sa akin, pagka during derby race, ang ginagamit ko pagka uwi ng ibon, electrolytes. So first part ng recovery. So electrolytes ng Sunday, Monday, electrolytes pa rin kasi nagbibigay ako ng ideal pills or B12. Tapos Tuesday, sisimula na ako ng mag-cleansing. Doon papasok yung bawang, malunggay, tanglad, so more on herbal. Kasi Wednesday, neutral ako kasi para sa akin kailangan isiro natin muna ibon ilagay sa neutral pace. Then pagpasok ng Thursday and Friday, so doon pumapasok yung pagbibigay ko ng mga extra vitamins and minerals na gagamitin ng ibon sa paglipad. Top 3. Number 1, cleanliness, loop management. So kung ang iyong loop ay hindi ganong kagandang airway, hindi ganong kagandang circulation ng hangin, so malamang mas maladali kanda po ng sakit. Pangalawa, bloodline. Siyempre, ang hirap manalo kung ang ibon mo ay ngetong o yung hindi mo alam. Mas malaki yung chance sa manalo kung ang bloodline ng ibon mo ay mananalo. Kumaga, ang hirap magsimula sa wala. Magsimula tayo sa meron. Pangatlo ay disiplina. Disiplina ng isang lookman.
disiplina ng isang mag-iibon. Kasi kung hindi mo gagawin ng disiplina, hindi mo sila papakainin sa tamang oras, hindi mo sila papaliparin sa tamang oras, at hindi mo sila itetrain sa tamang panahon, malamang sa malapit pa lang mawawala ng ibon. Si Jerome kasi, mahigpit yan sa pagdating sa pag-alaga ng kalapati. Gusto niya may luplay ng umaga, tanghali, hapon, tapos yung pagpapakain, yung tama laang. Para sa mga newbie natin dyan, nandito po yung mga matatagal na mag-iibon, handa po silang tumulong. Huwag po tayo magsimula sa nanguhula. Gayon din man sa mga veterano na, huwag po nating isarado ang ating utak at isipan sa makabagong teknolohiya o imbensyon para sa larangan ng pag-iibon.